Unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request sa atin ng ating mga constituents. Unang napanood ko to kay Atty. Libayan and dang, he roasted the shit out of this guy. Panoorin niyo yung version niya and pag-uusapan natin ngayon yung mga ganitong klaseng politiko at kung paano nila inuuto yung mga Pilipino doon sa seemingly valid na rason or argumento nila. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente lalo na ng mga senior citizen. Paanong kapakanan? Saan pa maglalakad yung lahat ng klase ng tao kung babarahan mo yung sidewalk? Hindi ba kapakanan din ng isang pedestrian ang isang accessible na sidewalk? Tapos, lalagyan mo ng isang barangay hall para sabihin mo na yung intention nyo para to sa kapakanan ng mga senior citizen, para sa kapakanan ng mga bata, ng lahat, while ignoring yung other aspect to begin with. So, ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na eh. Ano kung wala ng lupa, magtayo na lang illegally? Tsaka ito pa, nagbanggit ka ng dumaan sa tamang proseso. So does that mean may nag-approve doon sa different government agency? Tama yung sinabi ni Atty. Libayan eh. Pwede nyong gamitin tong interview na to as an evidence. Diba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, eto nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Ang ganda ng project mo, boy! Tambayan ng mga senior citizen, oh my God! Now, isa to sa favorite technique ng mga politiko na kung saan ibinibida nila yung good intentions ng project nila while disregarding reality or yung truth or yung effect, actual effect ng project nila. Sabi nga nila, 'di ba? The road to hell is paved with good intentions. Yes, maganda yung intention mo doon sa proyekto mo, pero hindi mo tinignan yung actual na effect nito doon sa mga tao na matatamaan ng pinaggagawa mo. Aniya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nila pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Boy, nilagay mo sa sidewalk. Saan ngayon maglalakad yung mga bata, yung mga estudyante? Di sa kalsada na kung saan pareho din na dinadaanan ng mga sasakyan. So, again, binibida mo yung intention mong maganda while discarding yung actual effect. Nang sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo. Seguridad ng mga estudyante, paano nila gagawin yun, boy? Paglalakad sila doon sa mismong kalsada, sabi mo, seguridad? Gusto mo ba silang tumakbo? Oh my God! Alam mo yung typical, parang si Eli San Fernando na naghahanap na lang ng kung ano-anong palusot porket alam niyang mauuto niya yung mga Pilipino kasi nga hindi nila alam kung ano ba talaga yung logic behind nung kiniklaim nung nagsasalita or nung politiko. In case na magkaroon ng problema.
Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar na available kahit limitado ang espasyo. Ang pangit nung term, nakagawian. So, porket nakagawian, ibig sabihin ba nun tama na? So, porket matagal na siyang ginagawa, ibig sabihin nun, nasa kotwiran na siya? Hindi, di ba? So, ito kasi yung pangit din sa Pilipino. Masyado kayong attached doon sa mga nakasanayan na kahit mali or hindi naman maganda yung resulta. My God, kailan tayo magbabago? Dagdag pa ng kongresista, ang layunin ng barangay hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. Kingina, bidang-bida yung sabi para sa taong bayan, pero hindi naman tinignan yung actual effect nung proyekto niya para sa taong bayan. Binida niya lang yung magandang intensyon niya kuno para doon mag-focus yung mga tao. 'Di ba? Napaka-common, napaka-basic ng ganitong klaseng moves ng trapo. Pero dahil nga sa hindi marunong gumamit ng critical thinking ang mga Pilipino, bumibenta pa rin ito sa mga Pinoy. Malungkot pero totoo. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Kung sino man yung nag-approve ng project mo, yari sila. So idadamay mo sila saying that that project is approved. That's a wrong move. Idadamay mo sa paglubog mo yung mga ahensya na sinasabi mo. Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito at bukas siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. Alam mo yung typical rason ng mga mahihirap kung bakit sila gumagawa ng krimen. Kasi kaya ako lang naman nagawa yan kasi ganito, ganyan. 'Di ba? Katulad na kung kaya ako lang naman nagawa yan kasi ganito, ganyan. Pinangangatwiranan nila na tama yung ginagawa nila because of their limited capabilities or resources. And kailan pa naging excuse yung ganyan? And, you know what? Hindi rin ako nagtataka na maging ganyan yung values ng mga taong namumuno sa atin because, again, hindi nga natin alam kung ano yung magandang values na pwede nating i-uphold lalo na doon sa mga binoboto natin kasi nga tayo mismo salat sa critical thinking. Pero hindi pa huli ang lahat. Meron tayong magagawa para mahinto na sa pagdami yung mga ganyang klaseng elected officials. Kasi ngayon, meron na tayong pwedeng magawa, like mag-aral, mag-practice ng critical thinking para hindi na tayo mauto ulit ng mga ganyang klaseng politiko. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.